Wonder Woman versus Wonder Man. Magkaibang hiwaga, parehong pangalan, parehong bayani. Isa sa kanila ay isang lalaking muling binuo gamit ang purong enerhiya, sapat ang lakas para patumbahin ang mga Diyos, at matibay na kayang pagtawanan ang mga bomba. Pinalaki siya ng mandirigma, pinagpala ng Diyos, at sinanay upang tapusin ang digmaan bago ito magsimula. Si Wonder Man ay halimaw sa lakas, si Wonder Woman ay sandata. Ngayon, magtatapat ang lakas at kakayahan. Puwersa laban sa sining ng digmaan. Ang totoong tanong, kapag nagharap na ang dalawa, aling Wonder ang mananatiling nakatayo? Tara, himayin natin ito. Anak ni Reyna Hippolyta, pinagpala ng mga Diyos ng Gresya upang maging kasing ganda ni Aphrodite, kasing talino ni Athena, mas malakas kay Hercules, at mas mabilis kay Mercury, si Diana ng Themyscira ay isinilang para sa kadakilaan. Isang piloto ng United States Air Force na si Steve Trevor ay aksidenteng bumagsak sa isla ng mga Amazon sa Themyscira. Nahumaling sa pagnanais makita ang mundo, sumali si Diana sa paligsahan ng mga Amazon para makuha ang karapatang ihatid si Trevor sa Estados Unidos. Nanalo siya at binigyan ng natatanging baluti, espada, at laso na gawa ni Hephaestus bago niya dinala si Trevor sa mainland. Nang makita ang kaguluhan sa labas, nagpasya si Diana gamitin ang kakayahan niya para labanan ng kasamaan at ipagtanggol ang mga inosente. Isa siya sa pinakamakapangyarihang bayani sa mundo, si Wonder Woman, na walang duda isa sa pinakamalalakas sa Detective Comics. Kasing lakas niya ang mga Kryptonian tulad ni Superman at mga Diyos tulad ni Ares at Hercules. Noong siya ay bata pa lang, kaya na niyang durugin ang mga bulalakaw. Isa siya sa kakaunting tao na kayang igalaw ang mga planeta gamit ang kamay lang. Nakita natin siyang tumulong kina Superman at Green Lantern na igalaw ang buwan, at dati ring tumulong kina Superman at Martian Manhunter igalaw ang mundo. Tinulungan pa niya si Superman buhatin si Spectre na sobrang bigat gamit ang lahat ng lakas at kapangyarihan nila. Kita naman na kayang-kaya ni Diana magpatama ng malakas na suntok, lalo na't nakalaban na niya si Power Girl. Nasaktan niya si Darkseid sa Doomsday, napabagsak niya si Black Adam at Green Lantern. Pati si Superman napalakas at natalo rin niya minsan. Walang duda doon. Si Wonder Woman ay isa sa pinakamalalakas na bayani na buhay. At dahil sobrang lakas niya, syempre, kaya rin niyang tumanggap ng matitinding suntok. Kaya niyang tiisin ang mga suntok at atake mula kina Superman, Supergirl, Zod, Doomsday, Green Lantern, Shazam at Darkseid. Walang sapat na lakas ang sino man sa kanila para pabagsakin siya. Patuloy siyang babangon at lalaban kapag kaya niya. Kaya niyang tiisin kahit malakas at malapit na pagsabog na kayang magwakas ng universo at mabuhay ng madali sa loob ng mga itim na butas. Mas matibay pa si Diana. Kapag isinama mo pa ang kanyang mga pulseras ng pagpapasakop, sobrang lakas ng mga ito para harangin ang Omega Beams ni Darkseid, walang kahirap-hirap. Hindi man siya nasaktan kahit tinanggap niya ang sabayang malakas na atake mula sa lahat ng Diyos ng Olympian. Sobrang tibay ni Wonder Woman. Isa siya sa top 10 pinakamabilis na bayani sa Detective Comics at kasing bilis ni Superman sa maraming laban. Sabi ni Batman, mas mabilis ang reaksyon niya at napatunayang mas mabilis si Diana kaysa kay Supergirl. Kaya niyang tamaan si Reverse Flash kahit nakapiring at palaging lumalabas ang bilis niya sa halos lahat ng laban na sinalihan niya. May isang kahanga-hangang pagkakataon na nablock niya ang bahagi ng Shattered Gods. Trilyon-trilyong piraso ang papalapit sa kanya at naglalakbay sa universo ng mas mabilis sa liwanag. Sobrang bilis niya. Kahit sobrang lakas ni Wonder Woman, isa sa pinakamalaking bentahe niya sa laban ay ang sariling galing at kakayahan sa pakikipaglaban. Isa siya sa pinakamagagaling na mandirigma sa Detective Comics universe, hanggang sa kaya niyang lumaban laban sa karamihan ng Justice League. Habang nakapiring ang mga mata niya, kaya niyang lumaban kay Zod at Feora ng sabay. Nakipaglaban siya kay Ares, ang literal na Diyos ng digmaan, at nakipagsabayan pa siya kay Superman maraming beses na. Sa katunayan, may mga pagkakataon na si Batman mismo ang pumili kay Wonder Woman
para iligtas ang araw kaysa kay Superman. Dahil sa perpektong kombinasyon ng kanyang lakas at kakayahan. Hindi lang suntukan ng laban ni Diana, lagi rin siyang may dalang makapangyarihang sandata ng mga Diyos. Tulad ng Lasso of Truth, isang hindi nababaling lubid na tunay na eksperto si Wonder Woman sa paggamit nito sa laban. At ang kanyang espada ay kayang pumutol hanggang sa antas ng atom. Kaya nitong saktan ang mga nilalang na kasing lakas ni na Darkseid at Doomsday. Tulad ng napag-usapan, ang Braces of Submission ay kayang harangin halos lahat ng dumating sa kanya. Si Wonder Woman ay isa sa pinakamakapangyarihang bayani sa Detective Comics universe. Kahanay ni na Shazam, Martian Manhunter, at pati na rin si Superman mismo. Hindi basta nagising si Simon Williams at nagpa siya maging superhero. Hindi siya ipinanganak na espesyal, hindi siya pinili ng tadhana, hindi siya pinagpala ng isang Diyos. Isa lang siyang mayamang bata na nawala ang lahat. Minana ni Simon Williams ang kumpanya ng ama niya. Iniisip niyang matutupad na ang mga pangarap niya. Sa halip, sumalpok siya kay Tony Stark dahil, syempre, si Tony Stark nga yun. At dinurog ng Stark Industries ang negosyo niya hanggang sa wala nang matira. Nalugi si Simon, naging mapait, gumawa ng maling desisyon, at nakulong dahil sa panlilinlang ng pera, kung saan siya natagpuan ni Baron Zemo. Hindi iniligtas ni Zemo si Simon dahil sa kabaitan. Ginawa niya itong isang sandata. Dahil sa eksperimento gamit ang ionic radiation, tumigil si Simon sa pagiging tao at naging nilalang na pinapagana ng purong ionic energy. Mas malakas, mas mabilis, at halos hindi masira. Pinangalan siya ni Zemo na Wonder Man at ipinadala bilang espiya ng Avengers para wasakin sila. Halos nagtagumpay siya. Ginampanan ni Simon ang papel, sumali sa Avengers, lumaban kasama nila, at nabunyag ang kasinungalingan. Napagtanto ni Simon na ayaw niyang maging isang sandata, ayaw niyang maging traidor, gusto niyang maging mas mabuti kaysa sa dati niyang pagkatao. Nang kumilos si Zemo, tinalikuran siya ni Simon na naging sanhi ng kanyang pagkamatay, na dapat sana'y katapusan na, ngunit hindi iyon ang nangyari. Bumalik si Simon noong ginawa niya iyon. Hindi lang siya malakas, hindi lang siya matibay, hindi na rin siya ganap na tao. Si Simon Williams ay tila naglalakad na ionic energy. Wala siyang dugo, hindi tumatanda o nagkakasakit, at hindi kailangan ng hangin, pagkain, o tulog. Hindi siya sigurado kung buhay pa siya. Sa isang pagkakataon, diretsahan niyang sinabi kay Vision, "Hindi ako tao. Hindi nga talaga ako buhay." Isang lalaki ang lumunok ng bomba, hinayaang sumabog sa loob ng katawan, at tumayo ulit na parang simpleng sakit lang ng ulo. Hindi tinatabla ng bala, misil o granada. Hindi siya napapabagsak o napapabagal. Tinanggap niya ang mga suntok ni Thor, Hulk, Silver Surfer at mga pinapalakas ni Apocalypse at nanatiling nakatayo. Pagdating sa lakas, sobrang grabe si Wonder Man. Kabilang siya sa pinakamalalakas tulad ni na Hulk, Thor at Hercules. Hindi siya mas mataas pero kapantay lang nila. Minsang sinuntok ni Hercules si Wonder Man, ngunit tumayo ulit si Wonder Man at sinabi niyang ang lakas ni Hercules ay kapantay ng kay Thor. Pagkatapos noon, tumigil na sila sa pag-aaway at nagsimulang mag-bonding na parang magkapatid. Napabagsak niya si Namor, napayuko si Thor, nasuntok si Hercules hanggang tumagos sa pader. At nabuhat ang mga pabigat na para kay Thor na di kaya ng iba. Napigilan niya. Napigilan niya ang pagbagsak ng gusali, isla na tumagilid, naihagis ang sasakyan sa football field, at binunot ang plasma cannon mula sa lupa. Minsan, lumaban siya kay Hyperion ng matindi, kaya yumanig ang buong planeta. Noong una, kailangan pa niyang gamitin ang dalawang braso para buhatin ang bigat na kayang buhatin ni Wonder Man gamit lang ang isang kamay bilang pampainit. Nang makontrol ang isip ni Wonder Man at seryosong nakipaglaban kay Ben Grimm, muntik nang mamatay si Ben kung nagpatuloy pa ang laban. Kahit ang mga kasing lakas ni Hulk, tulad ni na Abomination at Red Hulk, ay natalo niya. Kahit pinalakas pa si Red Hulk, natalo niya si Ultron, nakipagsabayan kay Hulk, at napabagsak si Giant Man. Pinalipad niya si Atlas, napunta niya si Thor sa Avengers Mansion gamit ang isang biglaang suntok. Ang nakakatakot pa, hindi naman talaga mahilig makipaglaban si Simon. Hindi siya si Wolverine, hindi siya si Punisher,
Hindi siya nagigising na gusto ng gulo karamihan ng oras. Relax lang siya, nakakatawa, at emosyonal. Gusto niyang maging artista, magkaroon ng normal na buhay, at magustuhan ng iba. Pero kapag nagpasya siyang tama na, tinatapos niya agad ang laban. Sinugod ni Abomination ang premiere ng pelikula ni Wonder Man. Nagyabang siya, nagsalita ng masama, umatake, at tinakot si Wonder Man. Hindi agad nag-react si Wonder Man. Nang seryoso siya, tinamaan niya ng bionic energy si Abomination, binugbog, at nawalan ng malay. Habang ginagawa niya iyon, may monologo siya tungkol sa takot at pagiging bayani. Ganyan si Simon. Malakas pero emosyonal. Laging nagdududa sa sarili. Minsan, naipapakita niya ang nararamdaman sa kanyang ionic energy at nawawalan siya ng kontrol o bumibigay. Namatay na siya ng higit sa isang beses, na mind control, na traitor, na gamit, at sa tuwing bumabalik siya, mas lumalakas siya, literal. Tumitindi ang kapangyarihan niya tuwing namamatay siya at muling nabubuo. Mas mabilis siyang lumipad kaysa eroplano, natawid ang 200 milya sa 30 minuto at mabilis mag-react para saluhin ang kalasag ni Kapitan Amerika. Nasasalo niya agad ang mga sibat na inihahagis ng mga bihasang mamamatay tao, mas mabilis kaysa sa inaasahan ng iba, hanggang huli na ang lahat. May taglay din siyang kapangyarihan sa enerhiya na bihira niyang gamitin, tulad ng Ionic Blast na kayang magpabagsak ng malalakas na kalaban. Kaya niyang gumawa ng energy shield, kontrolin ng electromagnetic field, at mag-teleport. Kaya niyang gumaling mula sa matinding pinsala, mabuhay sa kalawakan, at magbago ng anyo. Dahil siya ay parang buhay na enerhiya, halos immortal siya. Hindi tumatanda, hindi nabubulok, hindi nangangailangan ng hangin, pagkain, o tulog, pero maaari pa rin siyang mamatay. Kahit ganoon, hindi rin yun tumatagal. Mahalaga si Wonder Man hindi dahil sa kakayahan niya, kundi dahil siya ang taong dapat ay wasak na. Nawala ang lahat, ginawang sandata, at namatay habang tinatama ang pagkakamali. At imbes na maging halimaw, naging bayani siya. Hindi perpekto, pero totoo. Si Simon Williams ay isa sa pinakamalalakas na nilalang sa mundo. At kalahati ng panahon, gusto lang niyang umarte sa mga pelikula, makipag-bonding sa mga hayop, at alamin kung sino talaga siya. At yan ang dahilan kung bakit siya delikado. Hindi lang dahil sa lakas niya, hindi lang sa tibay niya, hindi lang sa kapangyarihan niya. Kapag nagpasya siyang lumaban, para siyang taong patay na at hindi na natatakot mamatay muli. Sino ang mananalo? Ionic Titan o Diyos ng Amazon? Dalawang bayani na pareho ang apelyido pero magkaiba ang paraan ng pagdadala. Isa ay lalaking binuo mula purong enerhiya, hindi naganap na tao. Ang isa naman ay mandirigmang pinalaki at sinanay ng mga Diyos bago pa man lumakad. Pareho silang malakas at napahiya ang mga alamat, pero isa lang ang mananalo. Si Wonder Man ay malaking problema. Hindi lang basta malakas, hindi lang matibay, sobrang lakas niya. Ito ang taong tumumba kay Namor, nagpahina kay Thor, nagpaluhod kay Abomination, at naghagis kay The Thing sa gusali. Ang katawan niya ay hindi na talaga laman. Parang nabubuhay na ionic power na bala. Tumatalbog na bomba. Huwag mo siyang tapusin, hindi siya napapagod, at pwede mo siyang pasabugin. Makakahanap pa rin siya ng paraan para buuin ang sarili niya, malakas din siyang sumuntok. Pag tumama si Simon, gumagalaw lahat, natutumba ang higante, natitigilan ang mga Diyos. Pagdating sa lakas, pasok na si Diana. Pero hindi siya lumalaban na parang paligsahan ng pagbubuhat. Nakipaglaban na si Wonder Woman sa mga taong kayang sumuntok ng planeta, tulad ni na Superman, Darkseid, at Doomsday. Mga pangalang ayaw mong makatapat. Mas mabilis siya sa bala, nakaka-react sa kidlat, at lumalaban na parang di patas. Kung kaharap mo siya, ang malaking pagkakaiba ay alam niyang gamitin lahat ng meron siya. Nagmamadali si Simon, nag-aaral si Diana. Malawak at mabigat ang kanyang mga palo, kumpiyansa sa kanyang lakas. Hindi siya natataranta, umiiwas siya, humaharang, at iniaalis ang direksyon. Bawat malakas niyang suntok ay nagbibigay ng impormasyon, kaya unti-unti niyang nakukuha ang tiyempo at nakikita ang mga puwang. Kapag nakita na niya ang mga yon, nagiging magulo dahil si Wonder Man parang malakas lumaban, habang si Wonder Woman parang mandirigma,
Kalaspag ng kalasag sa panga, siko sa tadyang, walisin ang paa, itulak siya sa semento. Hindi niya ginagaya ang lakas nito, gusto lang niyang gibain. Tapos lalabas na ang mga sandata. Ngayon, hindi ito kamao laban sa kamao, kundi kamao laban sa banal na bakal. Ang kanyang espada ay hindi lang matalim, kundi ginawa para pumutol ng mga Diyos. Ang kalasag niya ay tumanggap ng ataking kayang magwasak ng lungsod, at ang pulseras ay ibinabalik ang enerhiya sa umatake. Lahat ng dala niya ay ginawa para saktan ang mga tulad niya. Natitiis ni Simon ang mga bomba, ngunit hindi ito pinagpala ng mga Diyos. Sumugod siya, sinalubong ni babae gamit ang kalasag at bumigay ang kalsada sa ilalim nila. Sumalag siya gamit ang talim, hindi para pumatay, pero sapat para maintindihan agad ang ibig sabihin. Nagpigil siya at binalot siya ng laso. At iyon na yon. Hindi mo kayang baliin o talunin ang laso ng katotohanan. Kahit lakasan mo pa ang loob mo. Nahuli ka at nagbago ang laban. Hinila niya ang lupa, napunit. Hindi siya gumagalaw dahil ang lakas niya ay mula sa mga Diyos na lumikha sa kanya upang tapusin ang digmaan. Hindi sa radyasyon. Hinila niya paabante, kalasag sa dibdib at talim sa leeg. Mabubuhay kaya si Wonder Man? Oh, malamang. Palagi siyang nakakaligtas. Pero ang makaligtas ay hindi panalo, ang panalo ay kontrol. Si Wonder Woman na ngayon ang lamang sa laban. Mas mabilis, bihasa, mahusay ang armas, may karanasan, at talagang ginawa para talunin ang mga halimaw. Hindi nagmukhang mahina si Wonder Man dito. Nahirapan si Wonder Woman, at napatunayan niyang karapat-dapat siya sa parehong antas. Pero hindi lang basta kabilang si Wonder Woman dito. Siya ang namumuno rito. Inaalis niya ang sandata ni Wonder Man, natutunton at napapabagsak niya ito. At kung kailangang tapusin, espada niya ang gagamitin. Hindi dahil mahina si Wonder Man, kundi dahil nilikha si Wonder Woman para talunin ang mga Diyos, tapusin ang digmaan, at manatiling matatag sa gitna ng pagbagsak. Si Wonder Man parang puwersa ng kalikasan, pero si Wonder Woman kinatatakutan ng mga ito. Panalo si Wonder Woman. Ano sa tingin nyo? Magkomento sa ibaba. Sigurado akong marami kayong opinyon at nararamdaman dito. Kung nanatili kayo hanggang dulo ng video, ang galing nyo. Maraming salamat sa panonood at sa pagsuporta sa amin. At kung gusto nyong mag-subscribe, sige, mag-subscribe na kayo. Makakapanood pa kayo ng ganitong video linggo-linggo. Kita-kits sa susunod.